Hello everyone, ako nga pala si Vincent Delandam, isang first year IT student at ngayon po ay ipapakita ko po sa inyo ang aking proyekto na ginawa, ang aking final project para sa aming subject na ito. So, ang programang ito ay isang student enrollment system na ginawa o gamit ang Java Swing. Layunin nitong gawing mas madali at organisado ang proseso ng pag-a-admit at pag-enroll ng mga estudyante. Sa isang simpleng paraan, gamit lang ang text files bilang imbakan ng mga datos. Sa halip na mano-manong isulat sa papel ang mga impormasyon ng estudyante, gagamitin ng user ang sistemang ito upang number 1, mag-admit ng bagong estudyante. Ipasok ang pangalan, kurso at otomatikong gagawa ang system ng student ID at isisave ito sa student DB na text file. Pangalawa, mag-enroll ng estudyante. Maaaring maghanap ng existing student at maglagay ng enrollment details. Ang record ay masisave sa enrollment DB na text files. Pangatlo, tingnan ang listahan. May screen para makita ang lahat ng estudyante at lahat ng naka-enroll. Pang-apat, baguhin ang datos. Pwedeng i-update ang pangalan o kurso ng isang estudyante gamit ang kanilang student ID. So, pang-lima, pwede ka ring mag-delete ng record. Pwedeng tanggalin ang record ng isang estudyante kung hindi pa siya naka-enroll. So, ginawa ang sistemang ito upang ipakita ang paggamit ng GUI. So, ang GUI nga pala ay isang graphical user interface para sa madaling gamitin na interface na may button form. Meron itong file handling para mag-save at magbasa ng data mula sa text file sa halip na database. Meron din itong error handling para maiwasan ang maling input at magpakita ng babala sa user. Ang proyektong ito ay isang halimbawa kung paano gumawa ng isang desktop application na nakakatulong sa pamamahala ng records at kahit walang database. Gamit lang ang Java text file. So now, without further ado, ipapakita ko na po sa inyo ang aking ginawa na program. Ito na nga pala yung aking program. So, meron tayo nitong project name na System Handam. Meron tayong source package at isang package din. At ito pong lahat na ito, isa silang mga Java. Ito po yung mga Java classes natin. Meron tayo dito ang admit student form, delete student form, enroll student form, meron tayong min menu, student helper, student update student form, and view student form. So, ngayon po, atin itong iraran. So, pag run natin kanina sa file, may magpa-pop up po na application form. So, ito po yung aking ginawa na application form. Ang title po nito ay Student Enrollment System. At sa nakikita nyo po, meron tayo ditong button na Admit New Student, button para sa Enroll Student, dito rin sa View Student, Update Student, and sa Delete Student. So, ngayon po ay susubukan nating maglagay ng student po. So, click lang po natin yung admin student, double click po. So yun, pagkatapos po natin ma-double click yung admit new student, may magpa-pop up po na application form na which is susulat natin yung last name, first name at course ng isang estudyante po. So subukan natin po. Lagay tayo ng Andam Vincent, course BSIT. Tapos, isi-save po natin. So, pagkatapos po natin maklik yung save, ay may magpa-pop up po na yung student save na po siya, nakalagay na po yung ID ng estudyante which is 2025-1445. So, ito pala yung 2025 ay kung kailan siya nag-enroll. So, which is ngayon year lang at ngayong pong year po ito ay 2025. Tapos, ang 1445 ay random number lang po ito. Tapos, click OK. And yun, automatic kung nakasave na po yun. So, ngayon po, susubukan po natin yung isa, itong enroll student. So, double click po natin. Pagkatapos po natin ma-double click yung enroll student po, ay may pop-up up po na sa application form which is nakasulat ito yung lahat ng info, search ID or last name po ng estudyante, tas year level, semester, academic year, total units, and repeat units. So, subukan po natin yung i-enroll yung estudyante kanina nating in-admit.
So, ang kanyang ID po kanina is 2025-1445. So, find. So, sa makikita niyo po sa my student, kanina is blanco po ito. Pero ngayon po ay nakasulat na po dito yung pangalan ng estudyante. Tapos year level, lagay po natin first year. And then semester, which is second sem. And academic year 2025, total units 20 units, repeat units 2 units, tapos enroll. So yun, pagkatapos natin mapindot yung save ay may magpa-pop up na maliit na application form which is nakasulat na yung enrolled, tas bill. Ang bill po natin ay kung ilan yung mabayaran natin sa units, which is 2,950, and then click OK po. Enroll na po yung estudyante pag ganun. So ngayon, balik po tayo sa ating main form. Tas dito, itatry natin i-view yung student natin na in-enroll. So view student, double click po. Pagkatapos po nating double click po yung view student, may magpa-pop up po na application form which is nakasulat yung view records. So sa student po nakalagay po yung ID, last name ng estudyante, first name ng estudyante at ang kanyang course. Tapos meron din po ditong enrollment. So yun, sa enrollments po makikita po natin yung enroll number, which is siya pa lang yung naka-enroll sa ating application form, and ID, yung kanyang complete name na po dito, kanyang course, year level, first year, semester, at ang kanyang year, 20 units, and ang kanyang bill po. So dito po sila nakalagay lahat. So ngayon po, balik tayo sa ating menu, at dito may nakalagay po na update student. So as update student po, double click natin. Subukan natin yung i-update yung student na in-enroll natin kanina. So yun po, pagka double click natin kanina sa update student po, ay may lalabas na isang application form which is ilalagay po natin dito yung student ID. So yung kanina po kay Vincent Andam, 2025-1445. So search lang po natin. Tapos pa ating ma-search ay pwede natin i-update dito, which is pwede natin siyang palitan ng apelyido, pangalan at course kung sakali nagkamali po tayo ng input kanina. So sige, so update. So pagkatapos po natin ma-click yung update student update, ay may lalabas po na isang application form na nagsasabi na student updated daw po. So click OK. So yun, na-update na. So ngayon po, balik tayo sa ating main menu. So ngayon, susubukan naman natin ang mag-delete ng estudyante. So delete, hanapin lang po natin yung delete student na button. So dito, double click yung delete student. So ngayon, pag-click natin sa delete student na button, may magpa-pop up po na maliit na application which is isulat lang po natin dito yung student ID. Student ID. Susubukan natin yung in-enroll natin kanina. 2025-1445. So click delete. So yun po, pag-click natin sa delete sa estudyante na in-enroll natin kanina, which is officially enroll na po siya. So may nakasulat po na cannot delete because student already enrolled. So yun po yung ibig sabihin kanina na hindi natin siya pwedeng i-delete. So pwede mo lang gamitin yung delete po kapag yung estudyante po ay sa admit new student lang po siya. Subukan po natin ngayon yung sa admit new student, tas hindi natin siya i-enroll and then natin siyang i-delete. Ngayon po, bumalik tayo ngayon sa admit new student, tas maglagay ulit tayo ng apelyido. And birth, course is IT, and then save po. So yun po, pagka-click natin sa save button ay may magpa-pop up po na which is nakasulat din po yung ID ng ating ginawa na bago, which is 2025-7652. So click OK.
So ngayon po, balik tayo sa delete student. Subukan natin i-delete si Junbert Andam sa estudyante natin. Si... Yan po, pagka click natin sa delete student button ay may magpa-pop up na itong application form na ito. So isulat lang po natin yung ID ng estudyante. 2025 76 52. So delete student. So yun po, pagka click natin na delete ay may magpa-pop up po na student deleted na daw po. So click OK. At ngayon po ay i-view natin sa student kung na talaga bang na-delete na si yung last natin na inadmit na student. So click lang po natin yung admit, yung view student. So pagka-click natin sa admit, sa view student po ay nakikita natin dito na wala talaga yung last nating inadmit na student. So ibig sabihin lang po nun na delete na talaga natin yung isang estudyante po. So yun lang po lahat at maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po.